Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang tagapagtanggol, Kabanata 926. Breaking the rules nang marinig ni na Emma at Zoe na gusto silang patayin ni Erwin, pareho silang nataranta. Pakiusap, iligtas mo ang aking anak, Mr. Bros. Hindi ko sinabi na gusto kong umalis sa Margot City. Ano ba, hindi ako aalis sa looban na ito. Pakiusap ni Emma pagkatapos lumuhad sa harap ng lalaki. Ma'am, anong ginagawa mo? Mabilis na tinulungan ni Levi ang kanyang ina. Paano kung ipagkalat niya ang impormasyon na nandito ka o pumunta sa mga garrison? Hindi ako papayag na mangyari iyon. Hinding-hindi papayag ang tatay ko. Ang pagpatay sa kanila ang tanging paraan para maiwasan ang mga komplikasyon, giit ni Erwin. Patayin mo ako kung kailangan mo, ngunit mangyaring buhayin ang aking anak. Si Emma ay determinadong tumayo sa harap ng kanyang tatlong bisita. Labag ka sa mga patakaran, Emma. Kailangan nilang mamatay. Gamit ang kanyang kamay, 12 ng mga tauhan ni Erwin ang sumugod sa loob na may makikinang na punyal sa kanilang mga kamay. Ipikit mo ang iyong mga mata, inay. Ikaw rin, Zoe, bili ni Levi. Ginawa ng dalawang babae ang sinabi sa kanila, at ang mga nakakatakot na ingay na sumunod ay lalo lamang silang natakot na imulat ang kanilang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, nabalot ng katahimikan ang eksena. Sa takot na may nangyari kay Levi, sa wakas ay iminulat ng dalawa ang kanilang mga mata, tanging ang iba pang mga lalaki ay hindi gumagalaw na nakahandusay sa lupa. Nakatitig sa hindi nasaktan na si Levi, napatulala si Erwin. Hindi makapaniwala ang lalaki nang makita niyang walang kahirap-hirap na dinudurog ni Levi ang kanyang mga tauhan. Paano magiging ganito kalakas ang isang taong aking ulila? Sabihin mo sa hari ng Margot City na hihintayin ko siya dito. Itinago niya ang aking ina dito ng halos 30 taon, hindi ba? I want him to watch as I walk away with her, kalmadong utos ni Levi. Ano? Natulala si Erwin sa pagiging mayabang ni Levi. Bakit niya gustong gawin ito sa harap ng aking ama, ang hari ng Margot City? Napatingin si Levi sa lapida. Ito ang ginamit mo para manatili ang nanay ko dito sa loob ng mahigit 20 taon. Sisirain ko ito ngayon, basag. Binasag ni Levi ang lapida sa pamamagitan ng isang malakas na sipa habang si Erwin at Emma ay nanunood na ng lalaki ang mga mata. Halos 30 taon na ang nakalipas mula nang itayo ng mga garrison ang lapida doon, at sa wakas ay nawasak ito noong araw na iyon. Ang pagkawasak nito ay isang hamon sa mga garrison at sa mga patakarang itinakda nila sa nakalipas na ilang dekada. Sa sobrang takot ni Erwin ay dali-dali siyang umalis para hanapin ang The King of Margot City. May problema tayo ngayon, Levi. Hinding-hindi tayo hahayaan ng mga garrison na makawala sa pagsira sa lapida, sabi ni Emma. Ang tagapagtanggol, Kabanata 927. Ang sinaunang pamilya ni Erudia. Simple lang, Ma'am. Walang magtatayo ng lapida para sa akin habang ako ay nabubuhay. Mamamatay ang sino mang magtangkang gawin ito, nakangiting tugon ni Levi. Masyado ka pang bata para lubos na maunawaan kung ano ang kinakalaban mo, Levi. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang mga garrison. Walang magawang umiling si Emma. Ganun ba? Gusto kong makita ito para sa aking sarili. Dahil hindi makakuha ng access ang Phoenix sa kanilang impormasyon, interesado si Levi na malaman ito. Alam mo ba na ang mga kilalang pamilya sa Erudia ay siglo na ang edad, habang ang mga sinaunang ay milenyo na. Nagkataon na ang mga garrison ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kanilang lahat, at kilala sila bilang the head of Erudia. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting itinago ng mga garrison ang kanilang mga sarili hanggang sa puntong maging ang kanilang pagkakakilanlan ay naging lihim. Gayunpaman, alam ng mga may alam tungkol sa makapangyarihang mga pamilya na ang pamilyang Garrison ang pinakamakapangyarihan sa Erudia. Ang mga Jones ay itinuturing na isang kilalang pamilya sa Southampton, ngunit kung ikukumpara sa mga Garrison, kami ay wala. Dahil sa mababang dugo na dumadaloy sa aking mga ugat, hindi ako karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang Garrison. Hindi nila ako pinayagan na manatili sa iyong biolohikal na ama, lalo pat payagan kang ipanganak, patuloy ni Emma. Yung head ni Erudia, ha?
Interesting, nakangiting tugon ni Levi. Hindi nakakagulat na ang mga file sa mga garrison ay nauuri sa antas ng SSSSS. Hindi ko alam na napakalakas nila. Tumaas ang sulok ng bibig ni Levi habang nakangisi. Mga ad ng pub future. Too bad for them, ang confidentiality ng mga files ko ay SSSSS level, isang level na mas mataas kaysa sa kanila. Paano kung sila ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia? Hindi sila tugma para sa akin. Ang sinasabi ng pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya ay pupunta. Pinayagan nila akong ipanganak ka, ngunit ang kapalit, dito ako makulong. Nilabag mo ang mga patakaran noong sinira mo ang lapida, at hindi nila ito basta-basta. Nawalan ng pag-asa si Emma dahil alam niyang hindi papayag ang mga garrison na umalis sa Margo City ang sinuman sa kanila. Hindi sa banggitin, ipaalam sa mundo na si Levi ay isang garrison. Mayroon silang lahat ng dahilan upang mawala ang apat sa balat ng lupa. I don't mind dying, pero ayokong makitang pinapatay ang anak ko, ngayon ko lang siya nakilala. Ang pag-iisip ay sapat na upang muling mapaluha si Emma. Si Zoe ay halos natakot tulad ng kanyang biyenan nang marinig niya ang tungkol sa mga garrison. Maging ang mga Joneses ng Southampton ay nagpapasakop sa kanila, kaya paano tayo makakaasa na lalaban sa isang pamilyang napakalakas? Malamang na kailangan lang nilang itaas ang isang daliri para mawala tayo. Kinilig si Zoe nang maisip niya kung gaano kagaling ang mga garrison. Para sa kanya, para itong labanan sa pagitan ng mga Diyos at mortal. Sinaman ng tingin ni Zoe si Levi bago niya ito pinagalitan, Levi, you're far too impulsive. Maaaring wala kang pakialam sa iyong sarili, ngunit inilagay mo sa panganib ang iyong ina. Bakit hindi na lang tayo mag-isip ng ibang solusyon? Ang tagapagtanggol, Kabanata 928. Ang nagkulong sa aking nanay hindi naiwasang sumang-ayon si Emma kay Zoe dahil tama ang kanyang manugang sa pagiging mapusok ng kanyang anak. I'm happy that my son is capable, but he has to learn how to pick his fights. Ngayong nawasak na ang lapida, wala itong pagbabago kahit na manatili ako, kaya umalis na tayo rito bago dumating ang hari ng Margo City. Pakiusap ni Emma. Hindi kami nagmamadali, Ma'am, nakangiting sagot ni Levi. Ano? Parehong natigilan sina Emma at Zoe sa sagot ni Levi. Ano kayang iniisip ni Levi? Siya ang may gustong umalis ako sa kanya kanina. Ngayong pumayag na ako, bakit hindi tayo aalis? Huwag kang mag-alala. We will leave eventually, but I have a score to settle first. Paniniguro ni Levi nang mapansin niyang tila naguguluhan ang dalawa. Babayaran ko sila sa ginawa nila sa iyo sa loob ng mahigit 20 taon, kaya hihintayin natin sila dito. Ang nakaraan ay hindi nakakaabala sa akin. Ang mahalaga sa akin ay ang iyong kaligtasan. Maniwala ka sa akin, hindi mo gustong harapin ang The King of Margo City. Alis na lang tayo. Silas, paalisan mo na sila dito. Utos ni Levi matapos pilitin ang mag-ina sa kotse. Mabilis na nagmaneho si Silas, naiwan si Levi. Hindi nagtagal, dumating ang hari ng Margo City na may dalang 12 kotse at ilang truck, habang daan-daang lalaki ang lumabas sa mga sasakyan. Gaya ng iminungkahi ng titulo, ang lalaki ay ang hari ng lungsod, at maaari niyang ipatawag ang daan-daan sa looban sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang braso. Nang dumating ang hari ng Margo City, si Amos, at ang kanyang anak, isang kalmadong lalaki lang ang kanilang nakita. Ang lalaki, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay tila naghihintay sa kanila. Nasaan si Emma na matandang baboy? Sigaw ni Amos. Nag-take off siya. May nakita lang kaming sasakyan sa labas, sagot ni Erwin. Pare, hayaan mo akong sundan siya. Hindi, may mga mata ako sa buong Margo City. They won't get away, malamig na pahayag ni Amos bago pumasok sa looban para titigan si Levi. So, ikaw ang bastard son ni Emma. Walang kahit anong emosyon, nanatiling tahimik si Levi. Hindi ka ba ulila na iniwan sa lansangan? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Nagtataka si Amos kung paano ito ginawa ni Levi. Sagutin mo ang tatay ko, bakla ka. Bobo ka ba? Angal ni Erwin. Wala kang halaga. Ang mayabang na sagot ay natigilan kay Amos, na hindi inaasahan na may magsasalita sa kanya sa ganoong paraan. So ikaw ang hari ng Margo City. Ang nagpakulong sa aking ina ng halos 30 taon.
Tanong ni Levi. Tumawa ng malakas si Amos bago sumagot, tama. Ako ang nag-iingat ng matandang baboy dito. Hindi siya dapat makipag-ugnayan sa labas ng mundo, lalong hindi pinapayagan ang sino mang mahanap siya. Iyon ang tuntunin. Sinabihan siya na ang sino mang makakaalam tungkol sa kanyang pag-iral ay papatayin, at sa ganoong paraan tiniyak ng mga garrison na walang makakahanap sa kanya. To tell you the truth, I came here to take away with me, so pack your things. Aalis na kami, Mama. Ano? Hindi makapaniwala si Emma sa narinig. Hindi man lang ako nang ahas na umalis sa bloke na ito, bakit ako aalis sa lungsod? Siya ay nakakulong sa lungsod na iyon sa loob ng halos 30 taon, at ang hindi nakikitang mga tanikala sa kanya ay naging bahagi na niya. Kahit sa panaginip niya, hindi siya nakatakas sa purgatorio. Wala akong lakas ng loob na gawin ito. Kahit ano maliban sa pag-alis sa Margot City. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong gawin para sa akin, ngunit ang mga garrison ay nagtakda nang nakita na hindi ako aalis sa lungsod na ito, kailanman. Kung gagawin ko, papatayin ka nila. Para sa'yo yan. Ang mga luha ay pamatak na tulad ng ulan mula kay Emma, ngunit ang ideya ay nagpatawa kay Levi. Walang makakapatay sa akin. Hindi pa naman. Ang lalaki ay nakaligtas sa larangan ng digmaan sa loob ng 6 na taon, at gaano man kasama ang mga nangyari, palagi siyang babalik sa buhay. Kaya, bakit ako matatakot sa mga garrison? At saka, ang isang maliit na lugar tulad ng Margot City ay hindi nakakatakot sa akin. Makinig ka sa akin, inay. One way or the other, I'm going to get you out, sabi ni Levi. Alam mo ba kung sino ang nagpapanatili sa akin dito? Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod, ang hari ng Margot City mismo. Nakuha ng mga garrison ang lalaki para ikulong ako ng halos 30 taon. Siya ay halos ang lungsod mismo. Siya ay may mga mata sa buong lugar at alam niya kung sino ang nasa kanyang lungsod. Nagpatuloy si Emma sa pagpigil sa kanyang anak. Alam ko na ikaw ay isang pambihirang tao, ngunit hindi ka katugma sa The King of Margot City, pabayaan ang mga garrison. Levi, makinig ka sa akin at umalis ka na. Maging si Zoe ay nagsimulang mag-alala para sa kanyang asawa. Paano lalabanan ni Levi ang lahat ng taong ito? Levi, baka umalis muna tayo at gumawa ng plano mamaya, mungkahi ni Zoe. Gawin mo iyan, Zoe, pero mananatili ako, giit ni Levi. Hindi, sama-sama tayong lahat dito. Ang tagapagtanggol, Kabanata 929. Gantimpala para sa pagpatay kay Levi, gusto lang ng mga garrison na itago ko ang mga lumang baboy sa Margot City. Ako ang nagpasya na ikulong siya sa bloke ng lungsod na ito, na nawalan ng sinuman na makihalubilo sa kanya. Pinalinis ko rin siya sa mga imburnal at sadyang tinaas ang presyo ng mga gamot para pahirapan siya. Tila nag-e-enjoy ang lalaki sa pag-alala kung paano nagdusa si Emma. Maaaring hindi mo pa ito nakita noon, ngunit nakakatuwang panoorin ang kanyang namimilipit sa paghihirap sa panahon ng tagulan. Hindi ko makakalimutan ang tanawin. Ang dami lang kayang gawin ng isang tao bago sila sumuko sa sakit. Nagdilim ang mukha ni Levi habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Tao ka rin ba? May konsensya ka ba? Malamig na tanong ni Levi. Natawa ulit si Amos. Tumahimik ka, anak. Dapat mong sisihin ang iyong ina dahil ito ang nangyayari sa mga taong nakasakit sa mga garrison. Mas malala pa sana ang pakikitungo ko sa kanya, alam mo ba? Pagsang-ayon ni Erwin, totoo naman. Isang casual na pambubugbog lang ang binibigay ko sa kanya isang beses kada 3 araw at seryoso, isang beses kada 5 araw. Talagang matatalo ang matandang baboy, hindi ba? Buhay pa rin siya pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Anong himala? Nakikinig sa kanilang pag-uusap, sinubukan ni Levi ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang mga luha. Ang mga walang pusong hayop na ito. Tingnan mo kung gaano siya kagalit. Sa tingin ko gusto niya tayong patayin. Tingnan mo kung gaano nakakatakot ang mukha niya. Pinagtawanan ng mga lalaki si Levi dahil sa galit at natatawa sila para sa kanilang sarili. Napangiti si Levi na may intensyong mamamatay tao. I'm guessing na lahat ng naruroon ay may kinalaman sa pang-aapi sa aking ina, tama ba? Malamig na tanong ni Levi. Tama iyan. Bawat isa sa atin ay nataman ang iyong ina noon. So ano?
Pagkatapos, si Amos at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay patuloy na nagtawanan. Mabuti, kailangan ko lang marinig na sabihin mo ito dahil magbabayad kayong lahat sa pananakit mo sa aking ina. Sabi ni Levi habang hamaba ang bibig nito sa nakakagambalang ngisi. Hindi siya nagkaroon ng magandang laban simula nang makabalik siya mula sa frontline ng Warzone. Kahit ang pagkuha ng Assassin 47 ay madali lang. Magiging iba ngayon dahil ang mga taong ito ay magdaranas ng aking galit. Napakalungkot para sa kanila na nakilala ang Diyos ng digmaan. Babayaran mo kami. Sino ka sa tingin mo? Tumingin ka sa paligid. Outnumbered ka. Muli, nagtawanan ang mga lalaki para bang ginawang tanga si Levi. I've heard that he's skilled in fight. Subukan natin iyan. Sakupin mo siya. Utos ni Amos nang sumugod ang 12 ng mga lalaki. Gagantimpalaan ako ng mga garrison sa pagpatay sa batang ito. Natawa si Amos sa tuwa. Ang tagapagtanggol. Kabanata 930. Ang nakakatakot na side ni Levi. Ang hari ng Margot City ay sigurado na ang kanyang 12 ng mga elite ay walang problema sa pagharap kay Levi. Patayin siya. Ibinigay ng mga lalaki ang lahat upang kitilin ang buhay ni Levi. Thud, thud, thud. Sa susunod na sandali, si Amos ay nanlamig sa takot dahil nasaksihan niya ang imposible. Ang mga lalaking ipinadala niya upang patayin si Levi ay pinabalik na parang nabangga ng truck. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Isa-isang bumagsak ang mga lalaki sa lupa na may dugong tumutulo sa kanilang mga bibig. Nanginginig at namimilipit ang kanilang mga katawan bago huminto. Nawalan na lamang ng malay ang mga lalaki dahil sa nabali nilang tadyang. Naisip ni Levi na ang mga bali ng buto ay sapat na parusa para sa kanila at hindi na kailangang patayin sila. Ano? Si Amos at ang kanyang natitirang mga tauhan ay natulala sa tanawing nasa harapan nila. Paano siya magiging ganoon kalakas? Minamaliit namin siya, Ama. Kailangan nating ipadala ang lahat, mungkahi ni Erwin. Pumunta ka, lahat kayo. Sa utos ni Amos, dumaan ang daan-daang lalaki sa mga dingding at mga pintuan ng patio upang magdagsaan na parang mga balang. Napakalaki mo. Tingnan natin kung gaano katagal bago ka mapapagod ng mga tauhan ko. Tumingin si Amos kay Levi at tumawa. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Pagkatapos, parang naghahanda na sila para sa isang magandang palabas, nagsigarilyo si Erwin para sa kanyang ama at sa kanyang sarili bago casual na sumandal sa isang kotse. Dahil sa dami ng tao, hindi talaga kayang saksihan ng dalawa kung paano nangyayari ang labanan, ngunit naniniwala silang mamamatay si Levi sa pagod kung hindi siya nabugbog hanggang mamatay. Hinintay na lang ng mag-ama ang resulta. Makalipas ang 1 minuto, napansin nilang umaatres ang mga tauhan nila sa looban. Sa pagsilip sa isang puwang sa karamihan, nagulat ang dalawa nang makita ang isang bundok ng mga nahulog na lalaki sa looban. Napaatras na lamang ang mga lalaki dahil halos wala ng espasyo sa loob. Mayroong mga tao sa lahat ng dako sa lupa, at ang ilan ay nakasalansan pa sa iba. Siguradong natalo silang lahat ni Levi. Gayunpaman, paano ito posible? Sa sobrang takot ng dalawa ay pareho nilang nabitawan ang kanilang mga sigarilyo nang magsisimula silang bumuhos ng malamig na pawis. Pagkatapos, sa wakas ay nakita nila si Levi, ang Diyos ng digmaan mismo. Saan man pumunta sa Diyos ng digmaan, ang mga tao ay tiyak na bumabagsak na parang langaw. Tulad ng isang makapangyarihang sandata, ang lalaki ay maaaring makabali ng mga buto sa pamamagitan lamang ng pagindayog ng kanyang mga kamay na bakal. Ang walang talo na Diyos ng digmaan ay walang problema sa pagtalo sa daan-daang tauhan ni Amos. Horror. Puro horror. Medyo hindi ka panipaniwala ang sumunod na sitwasyon. Ang tagapagtanggol Kabanata 931. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan, ang tagapagtanggol. Maswerte ang nanay ko. Tulad ng isang kanyan, binaril ni Levi ang kanyang kanang kamao sa isang lalaki at pinalipad siya patungo sa karamihan. Para bang nabangga ang lalaki ng isang sports car na may 500 lakas kabayo. Basag, basag, basag. Sa isang iglap, mahigit 30 lalaki ang pinalipad habang ang tunog ng mga bitek ng buto ay pumuno sa hangin. Ang mga natamaan ni Levi ay maaaring may bali ng tadyang, bali ang likod, o bali ng mga binti.
Wala sa kanila ang lumayo ng walang bali sa buto dahil hindi kapani-paniwalang malakas ang mga suntok ni Levi. Natigilan si Amos sa nakita. Paano magiging ganito kay Tekot ang isang tao? Si Levi ay nagpakita ng isang palabas habang malupit niyang binubugbog ang daan-daang lalaki, na pinaiyak sila ng walang magawa. Sa halip na patayin ang mga lalaking iyon, pinigilan sila ni Levi bilang parusa sa pananakit sa kanyang ina. Sigh. Nakahinga ng maluwag si Levi habang inaalis ang alikabok sa kanyang mga kamay. Sa paligid niya ay may mga taong nakahiga sa buong lugar, na nakasalansan na parang mga bundok. Habang nakatayo roon si Levi na nakabusangot ang dibdib, nanlamig ang mga brows na nakabuka ang bibig. Nahirapan ang dalawa na maniwala sa kanilang nasaksihan. Tao rin ba siya? Halos 600 lalaki lang ang kanyang napilayan mag-isa. Ang mga lalaking ito ay nakarete ng 1 taon. Thud. Nadula si Erwin sa sasakyan at walang magawang umupo sa lupa. Masyado lang itong nakakatakot. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagaling. Ikaw na ang susunod. Maya-maya ay naglakad si Levi papunta sa dalawa. Kami. Paumanhin. Dapat mong malaman na talagang tinatrato namin ang iyong ina ng patas. We never gave her a hard time, nauutol na sabi ni Erwin. Nakakatawa iyan. Hindi mo man lang ba sinabi sa akin kung paano mo siya pinahirapan noon? Ngumisi si Levi. Ngumiti ng paumanhin si Amos bago sumagot, kami, nagbibiro lang kami. Bakit namin pahihirapan ang nanay mo? Wala kaming hinaanggad kundi ang pinakamahusay para sa kanya. Totoo iyon. Naging mabuti kami sa kanya. Isipin mo na lang, Mr. Garrison. Halos 30 taon na ang nakalipas. Paano siya nakaligtas kung hindi tayo naging mabuti sa kanya? Paalala ni Erwin. Matagal na siyang namatay kung pinahirapan namin siya, ngunit siya ay buhay at maayos. That proves that we've been nice to her, nakangiting dagdag ni Amos. Iyon ay dahil siya ay naging maswerte. Malakas siya, biglang sigaw ni Levi, na natakot sa mga buhay na liwanag ng araw sa labas ng Brayuses. Bakit hindi mo hulaan kung ano ang gagawin ko sa iyo, mungkahi ni Levi na may ngiti. Kabanata 932 laban sa mga Garrison. Alam na alam ng mga brows na ang pagngisi ni Levi ay maaaring mga hulugan lamang ng problema para sa kanila. Pakiusap, iligtas mo kami, Mr. Garrison. Sumusunod lang kami sa utos. Wala tayong pinagkaiba sa mga aso. Mabilis na humingi ng tawad kay Levi ang dalawa. Ang mga master ay maaaring kasuklam-suklam, ngunit ang mga aso ay hindi mas mahusay. Isang nakamamatay na kislap ang biglang sumilay sa mga mata ni Levi bago niya hinawakan sa kwelyo si Amos at itinaas ang lalaki sa lupa. Sinipal ni Amos ang kanyang mga paa sa hangin habang ang kanyang mukha ay mabilis na namula dahil sa inis. Pumalakpak. Basag. Sinuntok ni Levi si Amos sa tadyang, at agad-agad, narinig ang tunog ng pag-crack ng buto. Ang suntok ay tuluyan nang nabali ang tadyang ng lalaki. Arg! Napasigaw si Amos sa paghihirap. Pumalakpak. Basag. Arg! Nabali rin ang kabilang side ng ribcage niya. Pumalakpak. Basag. Sumunod ay ang kanyang breastbone, na bumagsak matapos itong tamaan. Pumalakpak. Basag. Isa pang suntok ang dumapo sa kanyang ilong, at nasubsob ang mukha ni Amos. Pumalakpak. Basag. Pumalakpak. Basag. Binasag ni Levi ang bawat buto sa katawan ng lalaki, kabilang ang kanyang mga braso at binti. Ang hari ng Margot City ay may mga bali sa buto sa buong katawan. Ang kanyang mga buto ay nabasag na halos parang pulbos. Si Amos ay nahimatay ng 8 beses sa kanyang pambubugbog. Madyay gising siya ng dumapo sa kanya ang mga suntok ni Levi bago muling nahimatay, at tuloy-tuloy siyang napasigaw sa sakit. Ngayon, ikaw na. Tinabi ni Levi si Amos bago binuhat si Erwin. Gaya ng ginawa niya sa lalaki noon, isa-isang binasag ni Levi ang mga buto ni Erwin sa kanyang mga suntok. Mas mahina si Erwin kaysa sa kanyang ama. 13 beses na hinimatay ang anak at lalo pang sumigaw.
Dumaan ang dalawa sa impyerno sa mga kamay ni Levi at nakahiga lamang sa lupa dahil nabali ang lahat ng kanilang mga buto. Kung ikukumpara sa pinagdaanan ng aking ina, ito ay awa. Dapat pinatay na lang kita, mahinahong pahayag ni Levi. Takot na tumingin kay Levi ang mga brows dahil alam nilang patuloy silang susuyuan ng lalaki sa kanilang mga panaginip. Buhay ka lang dahil kailangan kong magpadala ka ng mensahe sa mga garrison, paliwanag ni Levi. Sabihin sa kanila na si Levi Garrison ay nasa likod at walang sino man ang magpapakulong sa aking ina. Papatayin ko ang sino mang magtangkang gawin iyon. Isa pang bagay. Sabihin sa kanila na bibisitahin ko sila sa lalong madaling panahon. Ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erodia ay kaaway ko na ngayon. Kabanata 933 Hindi kami yuyuko sa isang ulila. Ako. Inaamin ko na makapangyarihan ka, pero wala ka lang. Wala kumpara sa mga garrison. Kinailangan ang bawat kaunting lakas ni Amos para mailabas ang mga salitang iyon. Sila ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erodia, ang pinuno ng Erodia. Walang paraan na maaaring ibagsak ng isang tao ang isang millennia-old na sinaunang pamilya. Hinding-hindi sila yuyuko sa isang bastard na tulad ni Levi. Iyan din ang dahilan kung bakit hindi kita pinatay. I want you to witness how I crush the garrisons, mahinahong paliwanag ni Levi. Pumalakpak. Pagkatapos ay tinapakan niya ang lupa gamit ang dalawang paa, dahilan para gumuho ang bahay na kumukulong kay Emma ng halos 30 taon at naging mga usok. Pagkatapos noon, tumalikod si Levi para umalis sa lugar. Sa wakas ay nawasak niya ang dekadang gulang na bilangguan ng kanyang ina noong araw na iyon at pinahina ang awtoridad ng garrison. Sumulyap sa likod ni Levi, ang mga brows ay nanunuya, hindi mo matatakasan ang mga garrison. Makikita mo rin sa wakas. Sa pagkakataong iyon, nakaalis na si Silas sa Margot City. Bagamat may mga hadlang sa daan, wala silang anumang bagay na hindi niya kayang hawakan. Higit pa rito, si Zoe ay may makapangyarihang mga kaalyado na nagbabantay sa kanya, tulad ng ganap na naka-recover na si Hades. Karamihan sa mga hadlang sa kanilang daan ay naasikaso na. Anong nangyari sa anak ko? Pakiusap. Kailangan na nating bumalik, umiiyak na pakiusap ni Emma. Nag-aalala rin si Zoe na iwan si Levi mag-isa. Huwag kang mag-alala. Mr. Garrison is fine, panatag na pagtitiwala ni Silas. Medyo nagsisisi siya na hindi niya nakita ang Diyos ng digmaan sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Silas, mukhang malaki ang tiwala mo kay Levi. Sa pamamagitan ng intuition ng kababaihan na napansin ni Zoe kung paano nagbago ang saloobin ni Silas kay Levi. Noon ay nakikita ni Silas na kaaway niya si Levi, ngunit nagbago na siya at ngayon ay tila nirerespeto na niya ito. Ganon din ang nangyari kay Iris. Sa isang lugar sa kahabaan ng linya, nagsimula siyang mag-iba kay Levi, na para bang siya ay isang nagbagong tao. Tulad ni Silas, malaki ang tiwala niya kay Levi at tila iginagalang din niya ito. Anong nangyari sa kanilang dalawa? Nagsisimula ng maparanoid si Zoe at naisip na lahat ay may tinatago sa kanya. Ginoo. Garrison is not a reckless man, paliwanag ni Silas. Sa puntong iyon, isang tawag ang dumating mula kay Levi, kaya sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Zoe at Emma. Gusto niyang bumalik kami sa South City nang wala siya. Doon niya tayo makikilala. Tinanong ni Zoe si Silas na ituloy ang pagmamaneho. Emma, nasa unahan lang ang hangganan. Kapag nalampasan natin ito, sa wakas ay nakalabas ka na sa Margot City, sambit ni Zoe habang nakikiramay kay Emma. Kawawang babae. Siya ay nakakulong dito sa kalahati ng kanyang buhay. Hindi. Hindi ko kaya. Biglang bulalas ni Emma nang maalala siya ni Zoe. Kung umalis ako sa Margot City, mapahamak tayo. Kabanata 934 na mabuhay at mamatay na magkasama. Anong problema, Emma? Naguguluhang tanong ni Zoe. Masisira ko ang aking panata kung aalis ako. Tiyak na papatayin ng mga garrison si Levi. Alam kong mas mahusay kaysa sa sino man kung gaano sila kalakas.
Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang mga garrison ay nagpadala ng isang tagapaglingkod upang patahimikin ang buong Southampton. Tiniyak ng alipin na ang lahat sa lungsod ay walang sinasabi tungkol sa akin. Isa lamang siyang lingkod ng pamilyang Garrison, at siya lamang ay sapat na upang takutin ang isang buong lungsod. Isipin kung ano ang magagawa ng buong pamilya. Nang marinig iyon ni Zoe at Silas, pareho silang huminga ng malalim, dahil nagkaroon sila ng bagong pagkaunawa sa lakas ng mga garrison. Kung ang kanilang lingkod ay sapat na makapangyarihan upang kontrolin ang buong Southampton, mahirap isipin kung gaano kalakas ang pamilyang garrison. Ang hari ng Margaux City ay walang halaga sa mga garrison. Hindi siya karapat-dapat na maging bantay na aso nila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis sa lungsod na ito. Para sa kapakanan ni Levi, pinipilit kong manatili dito. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Emma. Hindi mo magagawa ito, Emma. Kilala ko si Levi. Hindi kanya isusuko, kahit na kailangan niyang labanan ang mga garrison o mamatay sa pagsubok. Hindi kanya hahayaang paalisan ka ng ganito. Agad na pinigilan ni Zoe si Emma, na pessimistic alay na tumugon, I don't want anything bad to happen to the both of you. Hindi mahalaga kung gaano kami kahirap, hindi namin matatalo ang mga garrison. Ayos lang sa akin. Mula noong araw na pinakasalan ko si Levi, nanumpa akong mananatili sa tabi niya kahit anong mangyari. Magkasama tayong mabubuhay at mamamatay. Kahit anong mangyari, malalampasan natin ng magkasama. Mabuting babae. Mapalad si Levi na magkaroon ng asawang tulad mo. Naantig si Emma sa sinabi ng kanyang manugang. Pagdating nila sa South City, agad na dinala ni Zoe si Emma sa mga barbershop at beauty salon sa mga malls para bigyan ng makeover ang kanyang biyenan. Emma, kukuha kami ng pinakamahusay na mga doktor na magpapagamot sa iyo, at magiging pink of health ka na naman, saad ni Zoe habang hawak niya ang braso ni Emma. Papasok na sana ang tatlo sa isang barbershop nang may biglang humarurot na sasakyan papunta sa kanila. Pagkatapos, lumabas ng sasakyan sina Meredith, Robert, at ang iba pa. Anong ginagawa mo, Zoe? Malamig na tanong ni Meredith. Lolo, Lola, ipapakilala ko po sa inyo ang... Bago pa matapos si Zoe, sumabad si Meredith, hindi na kailangan yan. Alam namin kung sino ito. Siya ang ina ni Levi, hindi ba? Naiinis na sinulyapan ni Meredith si Emma. Mukhang mas matanda siya sa inaakala ko. Hindi lang siya mukhang madumi, bagkus, amoy-amoy din siya. Bitawan mo siya ngayon. Ang dumi niya, utos ni Meredith. Kabanata 935 lumayo ka sa kanya. Sa sarili, ibinaba ni Emma ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na tumingin sa magandang damit na si Meredith. Halos 30 taon ng paghihirap ang dumaan sa babae. Mula sa pagiging mayaman si Emma ay naging isang hamak na matandang babae. Ang pag-iisip tungkol sa kanyang anak ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang buhay. Kung hindi, nagpakamatay na siya. Nakaramdam ng kababaan pagkatapos ng sinabi ni Meredith, hindi na mamalaya ni Emma na iginalaw ang kanyang braso at pinalayo ang kanyang distansya kay Zoe. Lola, ito ang ina ni Levi, ngunit siya rin ang aking. Muling pinutol ni Meredith ang kanyang apo, sinusubukan mo bang sabihin sa akin na siya ang iyong biyenan? Ikaw at si Levi ay hiwalay na, kaya't ang lalaki ay wala ng kinalaman sa iyo, lalo na ang kanyang maruming ina. Tingnan mo na lang kung gaano siya kadumi. At ang nakakatakot na amoy. Paano ka makikipagrelasyon sa isang pulubi na tulad niya? Ang mga salita ni Meredith ay lalong nagpawalang bisa sa pagpapahalaga sa sarili ni Emma. Alam niyang pananagutan lamang siya sa kanyang anak na lalaki at manugang, anuman ang kanyang pagkakakilanlan o iba pang aspeto. Lola, paano mo nasasabi iyan? Bulalas ni Zoe. Alam mo ba ang ginagawa mo, Zoe? Wala ka bang ideya kung sino ka? Ikaw ang direktor ng Oriental Star Group, at ang iyong net worth ay higit sa 10 bilyon. Ikaw pa nga ang namamahala sa isang 50 bilyong proyekto. Ipaalala ko rin sa iyo na apo ka ng kilalang pamilyang itim. Paano ka tatabi sa isang pulubi?
Ang masaklap pa, nanay siya ng ex-husband mo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi binigyan ni Meredith ng pagkakataon ang kanyang apo na magsalita. Ikaw ay isang sikat na negosyante sa lungsod na ito. Pinagtitinginan ka ng mga tao habang naglalakad ka sa kalye, at sinusundan ka ng paparazzi. Isipin kung nahuli ka nilang naglalakad kasama ang isang pulubi. Masisira ka at ang iyong kumpanya. Not to mention ang Black family. Hindi mo ba naisip ang mga kahihinatnan nito? Tama ang lola mo. Ang aming pamilya ay maaaring hindi mula sa marangal na pinagmulan, ngunit kami ay iginagalang sa South City. Hahayaan namin ang nangyari sa pagitan ninyo ni Levi, pero hindi kami papayag na makipag-hangout ka sa kanyang maruming ina. Ngayon sumama ka sa amin. Chimed in Robert, na pagkatapos ay pinilit ang kanyang apo sa kotse. Ikaw din, Silas. Si Meredith mismo ang nagtulak kay Silas papunta sa sasakyan, at walang magawa si Silas. Ayaw kasi niyang makipagtalo kay Meredith kaya palihim niyang tinext si Levi. Kapag nakita kong ginugulo mo ulit ang apo ko, palalayasin kita sa South City, pulubi ka. Pagbabanta ni Meredith bago umalis. Vroom. Naiwan mag-isa sa kakaibang lugar, naramdaman ni Emma na parang umiikot ang paligid niya. Kabanata 936 ang trahedya ng isang maling tugma. Nagsimulang magsisi si Emma sa pag-alis sa Margot City. Hindi lang ako nagalit sa mga garrison, ngunit naapektuhan ko rin ang buhay at negosyo ni Zoe. Posibleng maging ang relasyon niya kay Levi. Tama ang paglayo ng pamilya ni Zoe sa akin. Sa ganoong paraan, hindi sila hahabulin ng mga garrison. Sa pagtingin-tingin sa paligid, lalo lamang naramdaman ni Emma ang pagkamulat sa sarili at takot. Malamang napabor ako sa lahat kung papatayin ko lang ang sarili ko. Nanay. Nang iisipin ni Emma na magpakamatay, narinig niya ang boses ng kanyang anak. Levi, asawa mo. Alam ko, Mom. Huwag sisihin ang iyong sarili. Walang humahamak sa aking ina. Pagkatapos, binigyan ni Levi ang kanyang ina ng isang makeover, na naging sanhi ng kanyang hitsura na mas bata kaysa dati. Bagamat hindi maalis ang mga bakas ng kanyang edad at hirap na pinagdaanan, naniwala si Levi na magiging maayos lamang ang mga bagay para sa kanyang ina mula noon. Nangako ang anak na hindi na niya hahayaang magdusa muli ang kanyang ina. Nay, gusto mo bang pumunta sa Southampton? Tanong ni Levi. Nakakagulat na umiling si Emma. Hindi. May masamang nangyari sa mga tao sa paligid ko. Halos masira ang pamilya Jones dahil sa akin. Then, we'll stay in South City for now. Pagkatapos naming magpakasal muli ni Zoe, lilipat kami sa Northampton. Ayaw ni Levi na malagay sa panganib ang kanyang ina, kaya dinala niya ito pabalik sa Warzone compound. Nakahinga naman ng maluwag si Emma nang makitang muli ang tambalan. Hindi siya komportable kung mananatili siya sa isang malaking asyenda. Sa pagtingin sa tambalan, si Emma ay sapat na matalino upang malaman kung bakit ang mga lolo't lola ni Zoe ay walang gustong gawin sa kanya o sa kanyang anak. Si Zoe ay may netong halaga na 10 bilyon, habang si Levi ay maliwanag na mas mababa ang halaga. Si Zoe ay magiging isang kahanga-hangang manugang, ngunit wala siya sa aming liga. Ang ganitong uri ng mismatched marriage ay maaari lamang mauwi sa trahedya. Si Emma ay nagkikimkim ng ganoong kaisipan sa kanyang sarili. Hindi ba iyon ang nangyari sa sarili kong kasal? Ang mga Jones ay hindi karapat-dapat sa mga garrison, at sa makatuwid, ang aking trahedya. I should dissuade Levi from Mary Zoe because I know na hindi maganda ang magiging katapusan nito. Sa compound, lumuhad ang Asher Dragon at ang kanyang barkada sa harap ni Emma nang malaman nila kung sino siya. Nako, hindi na kailangan ng ganyang kagandahang loob. Please bumangon ka na, humalaklak si Emma. Pamilya sila sa akin, Mom. Magiging ligtas ka dito kasama sila. Walang mambubuli sa iyo kapag nandyan sila, paniniguro ni Levi. Kahit gaano kaganhawa iyon, hindi kumbinsido si Emma na sino man sa kanila ang makakapigil sa mga garrison. Kung ganoon lang kadali. Kabanata 937 alisin mo sila.
Hindi alam ni Emma na ang pagluhod sa kanyang harapan ay ang 5 Great Wars Regiment. Maliban sa Diyos ng digmaan mismo, walang ibang makakapantay sa kanila. Sa katunayan, ang Cavalry Regiment ay nagtatago rin sa dilim at handang sumunggab. Sa paligid ng mga mandirigmang iyon, walang maglalakas loob na salakayin ang compound. Sa kabilang panig, pinaluhod ni Meredith si Zoe sa lupa pabalik sa bahay bilang parusa. Babangon ka lang kapag umamin ka sa iyong pagkakamali. Ang galit ay damaloy sa Meredith na parang lava. Anong nangyayari, inay? Anong ginawa ni Zoe? Tanong ni Aaron at Caitlin habang nagmamadaling lumapit. Hindi mo mahulaan kung sino ang nakasama niya ngayon. Ang maruming ina ni Levi. Sigaw ni Meredith habang nakatitig sa dalawa. Hindi ba ulila si Levi? Paano siya magkakaroon ng ina? Nagkatinginan ang mag-asawa na nagtataka. Wala talaga kayong alam, no? Hindi ulila si Levi dahil buhay ang kanyang ina. Ito ay isang kahihiyan na siya ay naging isang pulubi, bagaman. Parang mas matanda sa akin yung babae. Nakakakilabot ang mga kulubot niya. Madumi siya at mabaho na parang kagapang lang palabas ng imburnal, reklamo ni Meredith. Sa tingin ko siya ay isang sanitation worker. Napansin ko yung uniform na suot niya, dagdag ni Robert. Si Zoe ay naglalakad kasama ang pulubing iyon sa isang mataong kalye. Kung kinunan iyon ng litrato ng paparazzi, malaki ang problema ni Zoe. Tsaka hiwalay na siya kay Levi, so sino siya para mamili sa nanay ng lalaki? Galit na patuloy ni Meredith. Nagalit din sina Aaron at Caitlin nang marinig iyon. Nagkakamali ka dito, Zoe. Bakit ka sumama sa nanay ni Levi? Di ba sabi namin sa'yo lumayo ka? Si Levi ay hindi kailanman isang may kakayahang tao. Malayo ka sa liga ng pinananatiling lalaking iyon. At ngayon, isinama pa niya ang kanyang pulubi ng isang ina. Sinusubukan nilang dalawa na mabuhay sa iyo. Siguro nabalitaan ka ng maruming ina ni Levi. Kaya naman sinasadya niyang samantalahin ka. Nagpalitan ng tingin ang mag-asawa bago tuluyang nagsalita si Zoe, Nay. Tatay. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Hindi siya ganoong klase ng tao. Gusto ni Zoe na sabihin sa kanila ang totoo tungkol kay Emma, ngunit mukhang hindi ito magandang ideya. Wala akong pakialam kung anong uri ng tao siya, at wala rin akong interes na alamin. Isa lang ang sasabihin namin sa iyo. Simula ngayon, tapos na kayo ni Levi. Wala ka nang gagawin sa lalaking iyon. Kahit na ubusin ng aming pamilya ang bawat mapagkukunan at tumawag sa lahat ng pabor, sisiguraduhin naming magkakahiwalay kayong dalawa. O, itataboy na lang natin si Levi at ang kanyang ina sa Quebec, pagbabante ni Robert at Meredith ng sabay-sabay. Ang Blacks ay impyerno sa paghiwalayin sina Zoe at Levi, anuman ang halaga. Kabanata 938 isang tao laban sa isang lungsod. Natigilan si Zoe, dahil hindi niya inaasahan na tututulan ng kanyang mga magulang at ng buong pamilyang Black ang kanyang kasal. Lumuhad ka hanggang sa malaman mo ang iyong pagkakamali. Sinama ng tingin ni Meredith si Zoe. Bilasan mo at aminin mo na mali ka, Zoe. Humingi ka ng tawad sa lola mo, utos ni Caitlin at Aaron. Wala akong ginawang mali, giit ni Zoe. Kung gayon, patuloy kang lumuhad. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ito mapapatuloy, galit na tugon ni Meredith. Hindi siya nagkaroon ng anumang problema sa pagkontrol sa iba pang mga kabataan sa pamilya. Si Zoe lang ang palaging nagre-rebel sa kanyang lola, kaya naman naramdaman ni Meredith na hinahamon ang kanyang awtoridad. Samantala, sa Margot City, si Amos at ang kanyang mga tauhan ay dinadala ng mga kapamilya dahil walang makagalaw. Hindi nagtagal bago nabalitaan ng humahawak kay Amos ang nangyari. Alam lamang ni Amos na ang pangalan ng lalaki ay Caleb at na siya ay isang lingkod ng mga garrison. Si Caleb ang lingkod na nagrampo sa buong Southampton, na nagpatahimik sa lungsod sa magdamag. Hindi maisip ni Amos kung gaano kalakas ang mga garrison, na nakikita na ang kanilang lingkod ay kayang gawin iyon sa isang lungsod. Nanginginig ang buong lalaki nang tumunog ang kanyang telepono. Alam mo ba ang ginawa mo,
Amos? Tanong ng malamig na boses. Ako. Ginagawa ko. Sa sobrang takot ni Amos ay halos mapaiyak na siya. Mas mabuting magkaroon ka ng magandang paliwanag sa kawalan ni Emma sa Margot City. Kahit na ang kanyang looban ay nasira. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ang bastard na anak ni Emma ay dumating para sa kanya, at siya ay napakalakas. Ang aking mga tauhan ay baldado at gayon din ako. Mr. Garrison, kailangan mong ipaghiganti kami. Sinabi pa niya na hindi siya natatakot sa iyong pamilya at malapit na siyang magkita. Pinalaki ni Amos ang pangyayari, sa pag-asang maipaghiganti siya ng mga Garrison, ngunit tumawa lamang si Caleb bilang tugon. Iniisip ng bastos na iyon na kaya niyang hamanin ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Hindi man lang siya karapat-dapat na maging kalaban ko, lalo pa ang buong pamilya ng Garrison. Ano ba, hindi siya karapat-dapat na banggitin sa mga Garrison. Inakala ni Levi na maririnig ng mga Garrison ang tungkol sa kanya kapag inutusan niya si Amos na ipadala ang mensahe, ngunit hindi niya alam na hindi pa siya nababanggit. Ang hitsura ng lalaki ay hindi man lamang nagkakahalaga ng pagbanggit sa mga Garrison. Ang ganitong balita ay nakarating lamang sa alipin ng pamilya. Dahil nilabag ni Emma ang mga patakaran, ang mga Garrison ay hindi na kailangang sumunod sa kasunduan. Si Levi at ang kanyang ina ay walang iba kundi isang istorbo sa pamilya. Kaya ang tanging paraan upang harapin sila ay patayin sila. Bulalas ni Caleb nang sumilay sa kanyang mga mata ang isang pagpatay na layunin. Magaling. Halos tuwang-tuwa si Amos. Kabanata 939 Is this your mother? Kahit na ang alipin ay hinahamak si Levi, pati na ang pamilyang Garrison. Bakit iniisip niya na may pagkakataon siya laban sa mga Garrison? Nagngangalit si Erwin sa galit. Hindi naman nagmalabis ang lalaki dahil talagang hindi kapani-pani walang makapangyarihan ang mga Garrison. Sa opinyon ng mga Browse, gaano man kalakas si Levi, wala siyang magagawa tungkol sa mga Garrison. Ang pakikipaglaban sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya ay mapapatay lamang ang lalaki. Magdiriwang na sana ang mga Browse nang marinig nila ang boses ni Caleb. Ito na ang huling pagkakamali na gagawin mo. Boom! Biglang sumabog ang ulo ng mga Browse. Ang isang kilalang pamilya tulad ng mga Garrison ay hinding-hindi papayag na mabuhay ang mga Browse. Sila ay palaging mapagpasyahan sa pagtali ng maluwag na mga dulo, at hindi nila kailanman kukonsintihin ang mga pagkakamali. Nang makita kung ano ang nangyari kay Emma, kailangan nilang pigilan ang sitwasyon. Pero, nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa mga mata ni Amos. Kahit nabali ang kanyang mga buto, naisip ni Amos na mabubuhay man lang siya, ngunit hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Noong gabing iyon, nawala ang sinumang nakakaalam tungkol kay Emma kasama ang mga Browse. Sa kabilang banda, buong araw nang lumuhad si Zoe ngunit naniniwala pa rin siya na wala siyang ginawang masama, kaya nagpa siya si Meredith na itigil ang corporal punishment. Kung tutusin, si Zoe ang pag-asa at kinabukasan ng kanilang pamilya. Si Meredith at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng talakayan sa mga magulang ni Zoe. Hanapin natin si Levi at ang kanyang ina. Pagkatapos, itataboy natin sila sa Quebec para hindi na sila makita ni Zoe. Naniniwala ako na gagana ito. Dapat din nating bilhin ang mga ito. Agad namang sumang-ayon sina Aaron at Caitlin sa mungkahi bago tumungo sa Warzone compound kasama sina Meredith at Robert. Nagulat si Levi nang makita sila doon. Ano ang nagdala sa iyo dito? Nasaan ang nanay mo, Levi? Call her out, utos ni Meredith. Anong nangyayari, Levi? Lumabas si Emma nang marinig niya ang kaguluhan. Parehong napangiti sina Aaron at Caitlin nang makita nila kung gaano kaina at katandaan si Emma. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na si Meredith ay hindi nagmalabis. Anong kahihiyan? Ang pagsama niya sa amin ay isang insulto sa pamilya. Ang pangit na bagay na ito ay hinding-hindi magiging biyenan natin. Si Levi ay masama, ngunit ang kanyang ina ay mas masahol pa. Tama lang na idiit namin ang hiwalayan. Si nanay talaga ang nakakaalam.
Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin natin na hindi na mauuwi si Zoe kay Levi. So, ito ang iyong ina, Levi? Tanong ni Aaron. Tama iyan. Paano ito? Ha ha ha. Bigla namang humagalpak ng tawa si Aaron. Kabanata 940 lumayas kayong dalawa. Naguguluhan si Levi, ngunit masasabi ng sensitibong si Emma na kinukutya siya ni Aaron. Ang ina ay nakaramdam ng kakilakilabot sa pagdudulot ng kahihiyan sa kanyang anak. Hindi ka ba ulila? Kung ganoon, bakit ka magkakaroon ng marumi? I mean, joke ba ito? Tanong ni Aaron. Humiling si Levi. Hindi ako nagbibiro. Ito ang aking ina. So, titira ka sa nanay mo. Sigaw ni Caitlin. Siya ang aking ina. Siyempre, kailangan niyang manatili sa akin. Ikaw ay isang mabuting anak, ngunit naisip mo ba ang iyong hinaharap? Seryosong tanong ni Aaron. Anong ibig sabihin yan? Hindi mo ba sinabi na gusto mong pakasalan si Zoe at magkaroon ng engranding kasal? Ngayong nahanap mo na ang iyong ina, pinaplano mo ba siyang manatili sa inyo ni Zoe? Pinipigilan ni Aaron ang kanyang galit. Siyempre. Nakilala na ni Zoe ang nanay ko, at wala silang problemang magkasundo. Hindi ko alam kung bakit hindi tayo pwedeng magsama. Palagay ko hindi, biglang sigaw ni Aaron. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo? Alam ng halos lahat sa Morris na isa kang deadbeat. Ikaw ba at ang iyong ina ay nagpaplano na manirahan kay Zoe sa natitirang bahagi ng iyong miserableng buhay? Caitlin then chimed in, iuuwi mo rin ba ang tatay mo? Sa palagay mo ba ay ganoon kalaki ang utang ni Zoe sa iyong pamilya? Hindi sapat ang pagsuporta sa iyo. Ngayon, kailangan din niyang suportahan ang mga magulang mo. Hindi kami magrereklamo kung magmukhang disente man lang sila, pero tingnan mo na lang ang nanay mo. Siya ay walang iba kundi isang matanda na may dalang sakit. Nagdala ka ng kahihiyan kay Zoe. Ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat ito? Sa ilalim ng sunod-sunod na pang-iinsulto ng mag-asawa, napaiyak si Emma. Ako ay walang iba kundi isang pananagutan sa aking anak. At saka, si Zoe ang star entrepreneur ng Quebec. Ang kanyang net worth ay aabot sa 50 bilyon, kung hindi daan-daang bilyon, sa hinaharap. Magiging isa siya sa mga elite sa matataas na uri habang ang iyong ina ay mananatiling isang mababang sanitation worker. Ikaw at ang iyong pamilya ay hindi karapat-dapat kay Zoe. Boses ni Meredith. Pagtatawanan kami ng mga tao sa pagkakaroon namin ng mga in-law na tulad mo. Dagdag ni Robert. Nanginginig si Emma nang magkatotoo ang kanyang mga alalahanin. Alam niyang hinding-hindi makakasama ng anak niya si Zoe dahil mauuwi lang sa trahedya ang kanilang relasyon. E ano ngayon? Ano ba talaga kayo dito? Nakangiting tanong ni Levi. Kilala ni Aaron at Caitlin si Levi, kaya mahirap para sa kanila na maging prangka sa lalaki. Gusto naming umalis ka ng nanay mo sa Quebec. Ngumisi si Meredith. Ang tagapagtanggol Kabanata 941. Levi Garrison. Ang pagbabalik ng Diyos ng digmaan, ang tagapagtanggol. Kailangan mong mapagtanto na hindi mo makakasama si Zoe. Hindi ka karapat-dapat, kaya hindi namin hahayaan na makuha mo siya. Hindi lang iyon, kailangan mo ring umalis sa Quebec. Ang pagkakaroon mo rito ay makakaapekto lamang kay Zoe, kaya gusto naming umalis na kayo ng iyong ina. Nang makita kung gaano prangka si Meredith, mabilis na idinagdag ni Robert, syempre, gagawin namin itong sulit sa iyo. Makakatanggap ka ng 50 milyon at bibigyan ka ng mga trabaho sa real estate. Dapat sapat na iyon para tumagal ka habang buhay. Ang kondisyon lang namin ay iwan mo si Zoe. Huminga ng malalim si Aaron habang bamantong hininga si Caitlin. Magkaibigan tayo, di ba? Kaya, mangyaring gawin ito para sa amin ni Zoe. Dapat mong tanggapin ang alok, Levi, udyok ni Emma na may halong damdamin. Ha? Nagulat si Meredith at ang iba nang malaman na si Emma ay hindi isang gold digger tulad ng inaasahan nila sa kanya. Hindi nila inaasahan na sasang-ayon siya sa kanila. Magiging tapat ako sa iyo, Levi.
Si Zoe ay isang magandang babae, ngunit wala siya sa iyong liga. Magtatapos lamang ito sa trahedya. Tingnan mo na lang kung anong nangyari sa akin. Nais din ni Emma na panatilihing ligtas si Zoe mula sa mga garrison, at ang paghiling kay Levi na palayain siya ay ang tanging paraan. Narinig mo ba yun, Levi? Dapat makinig ka sa nanay mo. Maaaring malaki ang bibig mo, ngunit oras na para harapin ang iyong realidad, nakangiting sabi ni Meredith. Matalim na tinitigan ni Levi ang mga mata ng kanyang ina nang magsimula siyang mag-isip sa sarili. Maaaring isipin mo na wala ako sa liga ni Zoe, ngunit iyon ay dahil hindi mo alam kung gaano ako naging makapangyarihan. Walang sino man sa Erodia ang makakapantay sa akin. Kaway ng kamay, sinenyasan ni Meredith si Jenny na iabot ang tseke at iba pang bagay kay Emma. Hindi namin kailangan ang mga ganoong bagay o ang iyong awa. Pinigilan ni Levi si Jenny sa paglalakad. Dapat mong malaman na pumunta ako kung saan ko gusto. Ako ang bahala sa sarili kong kapalaran. Hindi ko bibitawan si Zoe because we're truly in love with each other. Walang pwedeng pumagitna sa atin. Nilinaw ni Levi ang kanyang intensyon. Basta mahal ako ni Zoe, walang makakapaghiwalay sa amin. Ang Diyos ng digmaan ay walang takot sa sinuman. Lalaki pa rin ba ang tawag mo sa sarili mo? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mong kumapit kay Zoe ng ganyan? Kahit ang nanay mo ay humiling sa iyo na palayain mo siya, kaya huwag mong abalahin si Zoe. Galit na sigaw ni Jenny. Stay out of my business, tugon ni Levi pagtatapos ng tingin sa babae. Kabanata 942. Pagkatapos ay lumusab sina Robert at Meredith at determinadong itaboy si Levi at ang kanyang ina sa labas ng lungsod. Kahit ano paman, hinding-hindi magiging sapat si Levi para sa iyo, kaya huwag mo nang isipin na pakasalan siya. Sigaw ng mga magulang ni Zoe nang makauwi sila sa kanya. Alam na ni Zoe ang kanilang ginawa, at gusto niyang ihayag ang relasyon ni Levi sa mga Jones at mga Garrison. Gayunpaman, marahil ay gagawin lamang nitong mas komplikado ang mga bagay, nakikita na ang mga Black ay natakot sa mga Garrison. Hindi maiwasan ni Zoe na maawa kay Levi at sa kanyang ina. Hindi lamang nila kinailangan na harapin ang mga Garrison, sa halip, mayroon din silang mga Black na huminga sa kanilang mga leeg. Ano ang dapat kong gawin tungkol dito? Nabalisa si Zoe nang magsimulang mag-usap si Meredith at ang iba pa kung paano nila itataboy si Levi at ang kanyang ina. Si Levi ay mahusay sa pakikipaglaban, kaya kailangan nating makakuha ng isang mas mahusay kung gusto natin sila. Samantala, umiiyak si Emma. I'm so sorry sa gulo na nagawa ko, Levi. Wala kang magiging problema sa pagpapakasal kay Zoe kung hindi dahil sa akin. Ngayon, pareho tayong itataboy. Hindi ako papayag. Galit na sabi ni Levi. Ligtas ka dito, Emma. We'll make sure of it, saad ni Asher Dragon, Kirin, at sa kanilang mga kasama. Kahit na ang presidente mismo ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay kay Emma habang kami ay nasa paligid. Gayunpaman, tila nag-aalala pa rin si Emma. Ito ay simula pa lamang. Ang pagpapalaya sa lungsod na ito ay walang halaga kumpara sa kung ano ang gagawin sa atin ng mga Garrison. Noong gabing iyon, tahimik gaya ng dati sa tirahan ng mga Jones. Ang mga miyembro ng Council ng Pamilya Jones ay nagkakaroon ng talakayan sa meeting hall. Nangunguna sa grupo si Mia, kasama ang laging matulungin na si Michael sa kanyang tabi. Pumalakpak. Dumagundong. Biglang, isang malakas na dagandong ang nagmula sa bakuran, at ang lupa ay yumanig sa ilalim ng kanilang mga paa. Ano ang nangyayari? Mabilis na nagsilabasan ang lahat sa bakuran, at nakita ko ang isang figurang nakatayo doon. Ibinaon ng figure ang mga paa nito sa lupa at nag-iwan ng malalalim na bakas sa bakuran. Napag-alaman na ang mga yabag ng figure ang dahilan ng dagandong. Natakot si Michael nang makita niya ang tao. 28 taon na ang nakalilipas. Pinatay ng parehong taong iyon ang lahat ng mga elite sa pamilyang Jones at pinatahimik ang buong Southampton, na pinipigilan ang lahat ng impormasyon sa paglabas.
Ngayon, nagbalik siya. Naalala ang kilabot, napaluhod kaagad si Michael. Pinarangalan mo kami sa iyong presensya, aking Panginoon. Si Caleb, ang lingkod ng pamilyang Garrison, ang dumating. Ang kanyang malamig na mga mata ay nahulog kay Michael bago siya sumigaw, "How dare you tell that bastard of Emma was?" Kabanata 943. Malamang may mali. Wala akong ginawang ganyan. Ni hindi ko nga alam kung saan siya itinago. Nagpanik si Michael habang nakaluhod sa harap ng galit na katulong na madaling sirain ang kanyang pamilya. Kung hindi mo sinabi sa kanya, paano nalaman ng bastard? Hindi inisip ni Caleb na kaya ni Levi ang ganoong gawain. Sino ang tinatawag mong bakla? You'd better mind your manners, saway ng malamig na boses ng babae. Si Mia iyon, na hindi papayag na may tumawag kay Levi na bastard. Si Michael at ang iba pa ay natulala sa kung paano niya nakipag-usap ang lalaking sumakay sa buong Southampton. Inilipat ni Caleb ang atensyon kay Mia. Sino ka? Kapatid ko si Levi, at hindi ako papayag na insultuhan mo siya. At saka, hindi mo siya dapat pagsalitaan ng masama. Nanatili ang tingin ni Mia kay Caleb. Si Levi ang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Walang nang iinsulto sa kanya. Gusto mo bang kausapin ako sa ganoong tono? Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Tanong ni Caleb matapos sukatin ang babae. Boom! Ang katawan ni Caleb ay naglabas ng nakamamatay na aura na sobrang nakakatakot na ang kulay ay naalis sa mukha ni Mia. Nanghihina dahil sa takot, tinapa ni Mia ang kanyang lalamunan na parang sinasakal siya ng hindi nakikitang pares ng mga kamay. Nahaharap sa mismong kamatayan, hindi napigilan ni Mia ang pagpawisan ng malamig. Natawa si Caleb bago nagtanong, ano ang gagawin mo kung tatawagan kong bastard si Levi? Kahit nahihirapang huminga si Mia, pinilit niyang tumugon, ay, pipigilan kita. Hindi ako. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang lakas ng loob mo. Gusto ko yan. I'll spare you for now because I want you to watch me when I kill that bastard, malamig na pahayag ni Caleb. Sa halip, papatayin ka niya. Sa tingin mo kaya mong kunin ang kapatid ko? Mangarap pa. Kahit ang buong pamilya ng Garrison ay hindi makakatalo sa kanya, lalo pa ang isang lingkod na tulad mo. Sigaw ni Mia sa bawat lakas niya. Buo ang kanyang pananalig kay Levi bago pa man niya malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan nito, at sigurado siya na kaya nitong talunin ang sinuman gamit ang kanyang mga kamay na bakal. Ha. Biglang natawa si Caleb dahil nakakatuwa siya na may magkakaroon ng ganoong pananampalataya sa bastard. Nawala na ba sa isip ang babaeng ito? O sadyang wala lang siyang iniisip? So gusto niyang labanan ang mga Garrison. Pagkatapos ay hayaan kong sabihin sa iyo ang tunay na lakas ng pamilya Garrison. Nang si Caleb ay tapos ng magbahagi ng impormasyon sa pamilyang Garrison, nagkaroon ng patay na katahimikan sa pinangyarihan. Palaging alam ng mga Jones na makapangyarihan ang mga Garrison, ngunit hindi nila alam kung gaano kalakas ang pamilya hanggang sa sandaling iyon mismo. Iniisip mo pa ba na ang iyong kapatid ay may pagkakataon laban sa mga Garrison? Kabanata 944. May determinadong ekspresyon sa mukha ni Mia. Nasabi ko na sa iyo ito dati. Ang pagpukaw sa aking kapatid ay isang malaking pagkakamali sa iyong wakas. Sige. Bantayan mo lang, ihahatid ko na ang ulo niya sayo. Tumawa si Caleb. Sa una, may plano siyang lipulin ang mga Jones ng gabing iyon. Gayunpaman, nagbago ang kanyang mga plano sa hitsura ni Mia. Gusto niyang masaksihan ng ignorante, inosenteng babae kung gaano siya kalakas, kung gaano katikot ang pamilyang Garrison. Gusto rin niyang makita niya kung gaano kawalang kapangyarihan ang kanyang kapatid kung ihahambing sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Nang dumating si Caleb sa Greenfield Mansion, ang lugar kung saan naroroon ang The Three Musketeers, isang libing ang idinaos, na ikinagulat niya. Hindi nagtagal ay nalaman niya ang nangyari. Isang malamig na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Caleb. Ano? Pinatay ng anak ni Emma si Klaus Gonzalez sa harap ni Osborne sa Peace Hotel.
Yung B** starred. Siya ay masyadong mayabang at makapangyarihan. Pinag-uusapan natin kung paano siya aalisin. Gustong umiyak ng tatlong musketeer ngunit nabigong tumulo ang luha. Bagaman ang The Three Musketeers at Osborne ay wala sa paningin ni Caleb, nasakop na niya sila minsan 20 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, pinag-uusapan nila ang tungkol sa pinakamalakas na presensya ng Southampton, pagkatapos ng lahat. Para isipin na kayang gawin ng hamak na ulila ang lahat ng ito. Nakakatakot iyan. Bueno, mayroon siyang dugo ng angkan ng Garrison na dumadaloy sa kanya, pagkatapos ng lahat. Bagamat siya ay isang hamak na karaniwang tao, hindi iyon nangangahulugan na siya ay mahina. Itinaas ni Caleb ang kapangyarihan ni Levi hanggang sa kanya na ang dugo ng angkan ng Garrison ay dumadaloy sa kanya, tinatanggihan ang sariling pagsisikap at merito ng huli sa pag-unlad. Hindi na nakakagulat kung ganoon siya katangi-tangi. Magiging mas makapangyarihan lang siya kung bibigyan natin siya ng mas maraming resources, The Three Musketeers remarked, flabbergasted. Oo, tama iyan. Kung hahayaan natin siyang patuloy na gawin ang gusto niya, darating ang isang malaking kapahamakan, na magdulot ng malaking banta sa pamilya. Sa makatuwid, ako mismo ang papatay sa kanya. Bumakas ang lamig sa mga mata ni Caleb. Noong una, binalak niyang ipadala ang The Three Musketeers para tanggalin si Levi, dahil kung siya mismo ang gumawa nito, napagsapalaran niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat isa lamang siyang lingkod, sa halip ay napakahalaga niya. Kaya naman, ang isang tulad ni Levi ay walang karapatang bigyan ng karangalan na mapatay niya. Gayunpaman, napukaw ang kanyang interes nang mabalitaan niya kung gaano kalakas si Levi. Ang pagpatay sa isang kababalaghan ay magbibigay sa kanya ng isang mahusay na pakiramdam ng tagumpay. Kung ikaw ang papatay sa kanya, para siyang patay na. Pagkatapos ng ilang pagsisiyasat, nalaman namin na siya ay kasalukuyang nasa South City. Ang tatlong musketeer ay ngumiti ng malawak. Maghayganti na rin si Klaus sa wakas. Nang gabing iyon, nagkaroon ng kakilakilabot na bangungot si Emma. Ang katulong, si Caleb, na minsan ay nasa ilalim ng kanyang hinlalaki ang buong Southampton, ay dumating upang patayin siya at si Levi. Sloop. Sa bangungot, nakita niyang sinasaksak si Levi sa harap ng kanyang dalawang mata. Nagising siya nang may panimula. Nang buksan niya ang kanyang mga bintana upang makalanghap, napagtanto niyang hindi iyon panaginip. Ito ay totoo. Nandito talaga si Caleb. Kabanata 945. Sa dingding ng Warzone compound, isang anino ang itinapon. Alam na alam ni Emma kung kanino ang anino na iyon, si Caleb iyon. Ang pamilyang Garrison ay nagpadala ng isang tao sa kanilang panloob na hanay. Lumabas ka, Emma at ang kanyang karaniwang anak. Binalot ng isang pangungusap ang buong looban ng katahimikan. Sa sandaling ito, nagsimulang tumahol ang mga asong militar. Hindi pa pala nila napansin si Caleb hanggang sa magsalita ito. Bumagsak si Emma sa lupa sa takot. Ngayong narito si Caleb, lahat kami ay parang patay na. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Ang inaalala ko lang ay si Levi. Hindi siya pwedeng mamatay. Matulog ka ng mahimbing, Mama. Umalangaw-ngaw ang boses ni Levi habang isinara niya ang mga bintana. Sa susunod na sandali, lumitaw sina Levi at Asher Dragon sa looban. Hindi masama. Iyan ang aasahan sa B** starred na may dumadaloy na dugo sa kanyang mga ugat. Hindi nakakagulat na ang lahat ng mga magsasaka ay gustong umakyat sa Maharlika. Ang pagkakaroon ng dugong Maharlika ay siguradong mahusay. Kaunti lang ay magbabago sa buong takbo ng iyong buhay. Malamig na tawa ni Caleb. Sa pinakamakapangyarihang pamilya, ang mga bloodline at status ay lubhang mahalaga. Halimbawa, magkaiba ang pangalan at apelyido noon ni Caleb, ngunit nang maging lingkod siya ng pamilyang Garrison, ibinigay sa kanya ang kanyang kasalukuyang pangalan. Siya ay lubos na pinarangalan, at agad na itinapon ang kanyang lumang pangalan sa isang tabi. Para sa kanya, ang kanyang bagong pangalan ay isang simbolo ng katayuan. Napakabastos. Isa ka lang katulong,
pero naglakas loob kang kausapin ang amo ko sa ganitong paraan. Babala ni Black Tortoise sa mahinang tinig. Siguradong may kakayahan ka, punk, na nagawang habulin kami hanggang sa Oakland City. Gayunpaman, ito ay isang pagkakamali sa iyong bahagi. Naparito ako upang patayin ka at ang iyong ina ngayon. Malamig na sigaw ni Caleb. Nang marinig nilang narito siya para patayin si Levi, nagtawanan silang lahat. Tulala ba siya? May death wish ka ba? Ang White Tiger ay may walang awa ng ngiti sa kanyang mukha. Siya ay nasa sabik na sa wakas ay magkaroon ng isang karapat-dapat na kalaban. Hindi, hayaan mo akong gawin ito. Humakbang si Levi. Narinig niya mula sa kanyang ina na ang pamilya Garrison ay walang pakialam sa kanya. Sa loob ng halos 30 taon, ang kumokontrol sa kanya ay si Caleb, ang katulong, habang ang The King of Oakland City ay kanyang aso. Kaya naman, masasabing si Caleb ang nagdulot ng pagdurusa sa kanyang ina. Ako mismo ang dapat pumatay sa kanya. Phoenix, bigyan mo ako ng kutsilyo. Inabot sa kanya ni Phoenix ang isang military knife na may nakaukit na pangalan. Nakakatuwa, isipin na may nagsilbi na haamon sa akin. Hindi ko akalain na ang isang walang kwentang B***starred na tulad mo ay maglingkod sa bansa. Gaya ng inaasahan, si Caleb ay napakahusay sa pakikipaglaban masasabi ng isa sa kanyang mannerism at sa kanyang pagpili ng sandata. Siguradong insightful ka, tumawa si Levi at naglakad palapit kay Caleb na may sadyang yabag. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Anong idiot? Malamig na tawa ni Caleb. Dahan-dahan siyang gumuhit ng mahabang kutsilyo, at kumikinang ito ng maputlang asol na liwanag. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, nasakop niya ang Southampton gamit ang mismong kutsilyong ito. Kabanata 946. Ang pagpatay sa akin ay dapat na isang karangalan. Nag-charge agad si Caleb pagkasabi niya nun. Siya ay napakabilis na ang mga mata ng tao ay hindi makasabay sa kanya, at tila siya ay nagte-teleport. Siya ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa hari ng mga asasin. May mga 10 metro ang distansya sa pagitan nila, ngunit nalampasan niya iyon sa isang iglap. Napakabilis niya, bulalas ni Asher Dragon at Kirin. Kahit nasa larangan ng digmaan, walang maraming tao ang makakalaban sa bilis na ito. Ibinato ni Caleb ang kanyang kutsilyo ng napakalakas na lumikha ng isang bug zone ng hangin na napakalakas na tila lumikha ng isang force field. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mas matulin si Levi kaysa sa kanya. Nagdaan silang dalawa at tumayo ng 10 segundo. Napakurap si Levi. Hindi siya nasaktan. Samantala, umagos ang dugo sa leeg ni Caleb. Nanlaki ang mata niya sa gulat. To think na makikilala ko ang katapusan ko dahil sa isang B***starred na katulad niya. Bumagsak ang walang buhay niyang katawan sa lupa. Kung may lumabas na balita na si Caleb ay pinatay ni Levi sa loob lamang ng ilang segundo, maraming mga tao ang malaglag sa sahig sa gulat. Haha, boss, isipin mo na pagkatapos mong hindi lumaban sa mahabang panahon, lalo ka lang lumakas. Tawa ng tawa ang White Tiger. Tulad ng inaasahan sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia kahit isang lingkod lang ay napakakapangyarihan. Sinuri ng Asher Dragon. Tama iyan. Karaniwang kasabihan na ang mga tao ng Erudia ay hindi dapat maliitin. Nakakahiya na nakilala ng pamilyang Garrison ang gayong halimaw sa larangan ng digmaan. Nang ibalik ang kutsilyo kay Phoenix, walang pakialam na nagsalita si Levi, ibalik mo ang kanyang katawan. Opisyal akong nagdedeklara ng digmaan sa pamilyang Garrison. Sa kwarto, nanginginig pa si Emma. Mom, ayos na ang lahat. Matulog ka na, napangiti si Levi. Ha? Anong nangyari kay Caleb? Si Emma ay parehong balisa at natatakot. Inalagaan siya. You're going to be safe from now on, pag-alo ni Levi sa kanya. Nagulat si Emma. Napakalakas niya na kaya niyang patayin si Caleb. Minamaliit ko ba siya? Posible kaya na mayroon siyang mga kakayahan upang labanan ang pamilyang Garrison? Hindi. Iyon ay hindi posible.
Gaano man siya kalakas, hindi siya makakalaban sa pamilyang Garrison. Maalamat sila ihahalin tulad ko ang kanilang kapangyarihan sa isang dragon. Noong nakaraan, ang kapangyarihan ni Levi ay maihahalin tulad sa isang langgam, ngunit kahit na ngayon na siya ay naging mas malakas, siya ay hindi hihigit sa isang maya. Paano matatalo ng isang maya lamang ang isang dragon? Masyadong makapangyarihan ang pamilyang Garrison. Ano ang susunod nating gagawin? Kapag nakatanggap sila ng balita tungkol sa pagkamatay ni Caleb, tiyak na darating ang pamilyang Garrison. Sa lalong madaling panahon, susuguin nila ang isang taong mas makapangyarihan pa kay Caleb. Matatalo kaya ni Levi ang taong iyon? Kung darating ang pamilyang Garrison, ang tanging magagawa ko lang ay makiusap na iligtas nila kami. Papayag ako sa anumang imumungkahi nila. If worst comes to worst, I'll die for Levi. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong isang mahalagang sikreto sa aking mga kamay. Kabanata 947. Nang ibalik ang katawan ni Caleb sa Southampton, si Osborne at the Three Musketeers ay nawalan ng salita. Patay na si Caleb. Sa paghusga sa estado ng kanyang sugat, natalo siya sa loob lamang ng ilang segundo. Si Caleb ay isang maalamat na presensya na sumaikop sa Southampton nang mag-isa 20 taon na ang nakalilipas. To think na pinatay na siya. Ito. Kahit nasubukan nila, hindi nila ito maaaring ibalot ng kanilang mga ulo. Ang isang taong kasing lakas niya ay natalo sa loob lamang ng ilang segundo. Kung ang salita ay lumabas, ang mundo ay mayayanig. Ang Levi na iyon siya ay napakalakas sa kabila ng pagiging isang lingkod lamang. Ang takot na dulot ng pagbanggit sa kanyang pangalan ay matingkad na naalala, kahit hanggang ngayon. Basta. Gaano siya kalakas? Nagsimulang mataranta ang tatlong musketeer. Ang dati nilang hindi mapawi na uhaw sa paghihiganti ay napawi sa isang iglap. At saka, sinong maglalakas loob na maghiganti? Walang sino man ang gagawin maliban kung mayroon silang hiling na kamatayan. Ang aming pangunahing prioridad ay ibalik si Caleb. Bulalas ni Richie. Gayunpaman, saan natin siya ipapadala? It's not like we have that many connections, Persus pressed forth. Kung ikukumpara sa angkan ng Garrison, hindi sila kasing galing ng mga asong umuungol. Ginoo. Street Jacks, ikaw lang ang maaasahan namin. Marami kang koneksyon. Tumingin ang tatlong musketeer kay Osborne. Umiling siya. Kahit na, wala akong koneksyon sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Wala akong karapatang lumuhad sa pintuan nila. Ang tatlong musketeer ay napabuntong hininga sa pagkatalo. Masyadong makapangyarihan ang angkan ng Garrison. To think na kahit si Osborne ay hindi sila kilala. Gayunpaman, kilala ko ang isang patriarch ng isa sa mga pamilya ng sangay ng Garrison clan, si Jonah Garrison, pag-amin ni Osborne. Sa lahat ng mga pamilya, may mga regular na pamilya din, tinawag silang mga maharlikang pamilya. Sa itaas nila, may mga pamilyang imperial. Maaaring ito ay medyo pagmamalabas, ngunit masasabing, sa nakaraan, sila ay katumbas ng mga kamag-anak ng emperador. Siyempre, iyon ay isang metapora lamang. At ang imperial family ay, pagkatapos ng lahat, isang titulo lamang. Hindi lamang sila nakarating sa tuktok gamit ang nakakatakot na lakas, ngunit mayroon din silang daan-daang taon ng pamana at karanasan sa ilalim ng kanilang sinturon. Karaniwan, ang mga pamilya ng imperial ay maghahari sa loob ng 500 taon, o higit pa sa 1,000 taon. Kaya naman, ang lubos na kapangyarihan ng isang pamilya na napanatili ang katayuan nito ng ganoon katagal ay may isip lamang. Gayunpaman, ang pamilyang Garrison ay isa lamang sa nganang pamilya ng Oakland City Garrison Clan. Iyon ang matinding lakas ng angkan ng Garrison. Sige, kung ganoon, ipadala natin si Caleb sa Haven Garrison Clan para malaman din nila ang tungkol dito. Sabay-sabay na sumang-ayon ang tatlong musketeer. Sana, magpadala sila ng isang taong talagang makapangyarihan sa pagkakataong ito para alagaan ang punk na iyon. Ang aking galit ay hindi titigil. Sigaw ni Osborne.
Sa sandaling ito, ang pamilya ng itim ay nag-iisip kung paano mapupuksa sina Levi at Emma. Ang pagpapadala ng isang tao upang habulin sila ay dapat na nakalaan bilang huling alternatibo. Mayroon bang sino mang may mas magandang ideya? Tanong ni Meredith. Lumingon si Logan sa kanya at ngumisi. Lola, may idea ako. Gawin natin ito. Matapos niyang ihayag ang kanyang plano, agad na nagpalakpakan si Meredith. Mabuti yan. Maganda ang ideya ni Logan. Sa pamamagitan nito, tiyak na mapapalayas natin sila. Lahat ng tao sa kwarto ay may ngiti sa labi. Kabanata 948. Simple lang ang plano ni Logan. Ito ay upang paghigpitan ang bawat aspeto ng buhay ni Levi at Emma, na ginagawang hindi mabata ang kanilang buhay sa lungsod. Sa ganoong paraan, kusang loob silang umalis ng mag-isa. Lola, isasagawa natin agad ang planong ito. Bulalas ni Logan. Abangan mo lang, Levi. Gagawin ko ito para ikaw at iyong ina ng iyong ina ay walang magawa sa South City. Lumipas ang ilang araw, at unti-unting nasanay si Emma sa buhay sa South City. Pagkatapos niyang magluto ng almusal para kay Levi sa umaga, pumunta siya sa malapit na palengke para bumili ng sariwang karne at gulay para sa hapunan. Pagkatapos niyang mamili ng mga gulay, iniabot niya ito sa may-ari ng stall. Titimbangin na sana niya ang mga ito nang masilayan niyang mabuti ang mukha ni Emma. Hindi ko maibebenta ito sa iyo. Agad niyang binawi ang mga ito. Ha, nagulat si Emma. Kakaiba iyon. Bakit hindi niya ibenta sa akin ang mga ito? Gayunpaman, hindi niya ito hinayaang makalapit sa kanya at pumunta sa stall sa tabi nito. Sa kanyang pagtataka, sinalubong siya ng parehong tugon. Umalis. Pinalayas siya ng may-ari ng stall. Napansin niya na ang ibang may-ari ng stall ay parang nakakita ng multo sa tuwing tititigan siya ng mga ito, at lahat sila ay umiiwas sa kanya tulad ng salot. Sa sandaling ito napagtanto niya na may mali. Naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng palengke, malayo sa kinaroroonan niya. Hindi ako nagbebenta ng mga ito ngayon. Isa pang stall owner ang sumigaw nang makita siya. Naguguluhan siya. Hindi ba sila bibili? Tinuro niya ang ibang mga customer sa stall. So bakit hindi ko kaya? Tama ka. Maaari kong ibenta ang aking mga gulay sa sinuman, hindi lamang sa iyo. Umalis ka. Huwag mong guluhin ang negosyo ko. Pilit na pinalayas ng may-ari ng stall si Emma. Naglibot-libot si Emma sa palengke, galit na galit. Sinubukan niyang bumili muli sa mga may-ari ng stall, ngunit walang gustong magbenta sa kanya ng kahit ano, maging ito ay gulay, karne, o iba pang mga paninda. Para siyang pinagsarhan ng buong lungsod. Iniwasan siya ng lahat nang makita siya. Sinubukan niyang pumunta sa ibang palengke, ngunit pareho pa rin ang resulta. Walang gustong magbenta ng kahit isang bagay sa kanya. Ganon din kahit sa supermarket. Sa pagkakataong ito, hindi na nila siya pinapasok. Sa puntong ito, napagtanto niya na may taong nasa likod ng lahat ng ito. Sinubukan niyang pumunta sa ibang lugar. Ang shopping mall, ang restaurant, ang hotel, wala ni isa sa kanila ang nagpapasok sa kanya. Para siyang nasa isang uri ng blacklist para sa lahat sa lungsod. Hindi man lang siya makasakay ng bus o taxi. Para bang may gumawa nito para imposibleng ituloy niya ang kanyang buhay sa lungsod. Maulap ang araw noon, at kumikilos na ang kanyang sakit. Nagpagala-gala siya sa mga lansangan habang dinadala ang sakit. Unti-unting namumuo ang matinding sakit, na naiwan sa kanyang noo na puno ng pawis. Nanlalambot ang mga tuhod niya at hindi na siya makalakad. Sa sobrang kahirapan, sa wakas ay nakahanap siya ng isang batika at nagmamadaling pumasok dito. Kumuha siya ng gamot para maibsan ang kanyang mga sintomas. Labas. Hindi ka welcome dito. Kabanata 949. Papalabas na si Emma sa batika nang may tumulak sa kanya mula sa likuran. Napaurong siya at bumagsak sa lupa. Ang sakit ng kanyang pagkahulog at ang kanyang karamdaman ay nagpaikot sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga batika.
Bumisita siya sa 4 o 5 iba pang batika, ngunit pareho pa rin ang resulta. Hindi man lang nila pinapasok ang paa niya sa pinto. Sa ika-6 na parma siya, bahagyang mas mabait ang may-ari kaysa sa iba. Umalis ka na. Sigurado ako na nabisita mo na ang lahat ng batika sa South City. Walang magbebenta ng gamot sa iyo. Dapat kang pumunta sa ibang lungsod. Huwag mo kaming sisihin, okay? Wala tayong choice sa usaping ito. Sa wakas ay sumuko na si Emma. May taong sadyang nagpapahirap sa buhay ko. Maging ang lahat ng mga tindahan sa lungsod ay nasa ito. Lalo na sa mga batika. Ang mga parma siya ang pinakamahalaga sa kanya. Mabubuhay siya ng ilang araw nang walang pagkain, ngunit hindi kung wala ang kanyang gamot. Mamamatay siya sa sakit. Hikayatin ko si Levi na umalis sa lungsod na ito pagbalik ko. At para itigil na ang panggugulo kay Zoe. Alam ko na ako ay isang nagdadala ng masamang kapalaran. Ang sino mang makalapit sa akin ay tiyak na magkakaroon ng kasawian. This time, anak at manugang ko na. Habang naglalakad siya pabalik, naramdaman niyang umiikot ang ulo niya. Bumagsak siya sa lupa kasabay ng isang kalabog. Pagkagising niya ay nasa tabi niya na si Phoenix. Tita Emma, anong nangyari? Sa sobrang pagkabalisa ni Phoenix ay naluluha na siya. Sinabi ni Emma sa kanya ang lahat ng nangyari. Phoenix, tulungan mo akong hikayatin si Levi na umalis sa South City. Nagmakaawa siya. Ano? Ipinasara ka nilang lahat at tumanggi na magbenta ng anuman sa iyo. Malapit nang sumabog si Phoenix sa galit. Kalokohan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa ina ng Diyos ng digmaan dito. To think na ganito ang trito sa kanya. Dinala ni Phoenix si Emma sa palengke para tingnan kung ano ang mangyayari, at sigurado, pinalayas siya sa bawat tindahan. Gustong asikasuhin ni Phoenix ang bagay noon pa man ngunit nagpa siya na mas mabuting ipaalam muna ito kay Levi. Kaya naman, dinala niya si Emma sa ospital at gumamit ng acupuncture para pansamantalang maibsan ang kanyang sakit. Bang! Hindi nagtagal, dumating si Levi, hingal na isinugod sa ospital nang marinig niya ang nangyari. Ano ang nangyayari? Tumanggi ang mga batika na ipagbili ka ng gamot. Tanong ni Levi. Oo, hindi lang ang mga batika. Ang lahat ng iba pang mga tindahan ay may Tia Emma din sa kanilang blacklist. Wala silang ibebenta sa kanya. Wika ni Phoenix sa mahinang tinig habang nakayuko. Ang pamilyang Black. Maghintay ka, lalong nagalit si Levi. Ang kanyang ina ay ang kanyang sakong Achilles, at alam iyon ng pamilyang itim. Gusto niyang tumawa. Pinahihirapan ng buong lungsod ang aking ina, ha? Siya ay matanda na at mahina na, at ngayon gusto nila siyang tretuhin ng ganito. Wala siyang ginawang masama. Kabanata 950. Sa lalong madaling panahon, ang gamot ni Emma ay inihatid sa kanilang pintuan, kagandahang loob ni Alfie. Ang departamentong medikal ng Dragon Legion ay mayroong lahat ng uri ng gamot na magagamit. Ha? Hindi ba't isinara tayo ng buong South City? Paano natin nakuha ang gamot? Naguguluhan na tanong ni Emma. Ma'am, huwag kang mag-alala at kunin mo na lang. Ang nangyari ngayon ay isang maliit na bagay lang para sa akin, sagot ni Levi. Umalangaw-ngaw ang malalaking tawanan sa bakuran ng pamilyang Black. Haha, alam mo ba Lola? Nawalan ng malay ang nanay ni Levi dahil sa sakit. Ang paghihigpit kung saan siya makakakuha ng gamot ay katumbas ng paghihigpit sa kanyang kaligtasan. Sa ganitong paraan, sasabihin ko na hindi na natin kailangang kontrolin ang ibang mga merkado. Tumawa sina Logan at Jenny. Sila ang nasa likod ng lahat ng nangyari noong araw na iyon. Walang mga ngalakal na maglalakas loob na sumalungat sa kanilang mga kahilingan. Tuwang-tuwa sila, lalo na nang makitang nasasaktan si Emma. Kinunan pa nila ito ng video gamit ang kanilang mga telepono at naglibot-libot sa pagpapakita ng nakakahiyang video para makita ng lahat. Haha, tiyak na aalis sila sa South City sa loob ng 3 araw. Sambit ni Logan. Tama iyan. Kung magpapatuloy ito, kahit na ang ina ni Levi ay hindi mamatay sa gutom, mamamatay siya sa sakit. Sumunod naman si Meredith.
Si Levi ay isang walang kwentang kaawa-awa, masyadong hindi siya gagawa ng isang bagay hanggat ang kanyang likod ay nakasandal sa dingding. Napakadali sana para sa kanya na kunin lang ang 50 milyon at umalis noong inalok namin ito, ngunit hindi kailangan niyang pilitin kaming kunin ang mga bagay sa aming sariling mga kamay. Hindi ba't nakakaawa na kailangan nilang umalis sa kanilang sarili ngayon? Wala siyang nakukuha kahit isang sentimo. Ha. Kung may lakas siya ng loob na labanan ang pamilyang itim, mas mabuting maging handa siya sa kung paano tayo lalaban. Nagtawanan ang lahat ng nasa kwarto. Anong ginagawa mo? Ano ang tinitignan mo? Sa sandaling ito, pumasok si Zoe. Wala, lahat ay nagmamadaling umiwas sa kanya habang itinago nila ang telepono. May kinalaman ito kay Levi at sa kanyang ina, tama ba? Malamig na tanong ni Zoe. Inamin ito ni Meredith. Oo, tama ka. Itataboy namin sila palabas ng Quebec para wala nang magdulot ng gulo sa iyo. Ano? Hindi ako pumayag dito. Nagulat si Zoe. Hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili tungkol dito. Aalis sila dito sa sarili nilang kasunduan sa loob ng 3 araw, paliwanag nina Jenny at Logan. Hindi mo kami mapipigilan maliban kung putulin mo ang lahat ng iyong relasyon sa iyong mga magulang at sa iba pang pamilya ng Black, diretsong pahayag ni Meredith. Ang ginawa lang ni Zoe ay tingnan sila na may galit sa kanyang mga mata, dahil tama sila wala siyang magagawa. Gayunpaman, walang paraan na uupo lang siya at panoorin ang paglalahad ng sakuna. Oh, Levi. To think na nag-aalala pa rin kami kung paano niya pipigilan ang pagsasama nila ni Zoe. Hindi namin ini-expect na dadalhin niya yung wire ng isang ina. Hindi ba't binibigyan lang tayo ng gintong pagkakataon? Napangisi si Meredith. Sinaman siya ng tingin ni Zoe at bumalik sa kwarto niya. Ang pagkakaroon ng pagpapatibay ng parusa kay Levi at sa kanyang ina, ang pamilyang itim ay nasa kanilang mga ulo. Noong gabing iyon, may malaking nangyari sa South City nang hindi nila nalalaman. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.